Ito na ang sinasabi. Expressway, oh. 150. Tuling ah. Oh, stock ba to? Sa expressway, oh. Ayun, oh, may ETC lane, oh. Oh. Panis, oh. 145. Oh, tuling ah. Parang skyway yata to, ah. Skyway ba to? Parang skyway nga yata to, oh. Ah, hindi. Nasa baba din siya. Ayun, na-exit na. Ay, tumakbo si tropa, tumakbo. Tumakbo si tropa. Tuloy nga, parang GTA lang, oh. Mission pass. Mission pass. Happy New Year. So, ayun nga. Maraming nagtatag sa atin tungkol dito sa video na to at gawan ko daw ng reaction video. At eto na nga mga kapwa. Unang-una sa lahat, syempre, hindi tama na mag-expressway tayo kahit pa nasabi na rin naman nung naggawa ng video na yun nga, pangarap lang daw niya makapunta at makapagmotor sa expressway. Pero, yun nga, mali. Nadali natin yung ganyan. At bali-balig rin mo, mali talaga. Especially, ayun, overspeeding din, 140. 145, 150 yata, mga ganun. Nabalita pa nga ito eh. Ito na, tanya, panoorin niya. Pinapigilan ng isang rider na mag-flex sa S-Lex kahit bawal ang bitbit niyang motorsiklo doon. Aminado rin siyang kamote, pero pangarap lang daw niyang mag-ride sa expressway. Alam naman nating lahat, mga kapwa, na yun nga, sa expressway, o kung hindi man alam ng lahat, sa expressway, ang pwede lang dyan ay 400cc and above. Yung iba mga 370cc pero inaalaw na rin nila 390 something pero inaalaw na rin nila sa expressway. For safety purposes at saka basta syempre inaral nila ng mabuti yan. Kami ni Dane, pangarap din namin makapagmotor dyan. I mean, ako nakapagmotor na ako sa expressway at nakadaan na rin kami sa expressway ng nakasasakyan naman. Sabi ni Dane gusto niya maranasan yung hangin na expressway, di binuksan ko na lang yung bintana. Parang ganun din yun. Pero yun nga, Raider 150 dadali mo sa expressway. Wrong move. I hope natupad na yung pangarap mo, kaibigan. Nabalita din kasi dito, sabi nila na ang takbo nito ay nasa 150 something. So mga kapatid, bukod pa sa maaaring kaharapin ng mga reklamo na overspeeding at pagtakbo sa mga motorsiklo ng trip niyang ito ay ang pagtakbo niya sa sumubok na sumita sa kanyang otoridad. Ayan. Sinita na, tumakbo pa rin. Ito niya na 150cc ang displacement ng makina, ipinasok niya sa South Luzon Expressway o S-Lex. Ayan. Tuling. Yari, naloko na. Yari. 400cc kasi ang minimum displacement ng mga big bike na pinapayagan dyan. Galing to sa balita, mga kapwa. Huwag siyang tutularan. Ayan. Pangarap lang daw niya na makapag-expressway. Unang-una, syempre, yung safety niya, safety ng mga nandun sa kalsada, at the same time, may video eh. So, possible na may sa mahigit 1. Ito. Pansin rin ang pagbaba. Ulitin natin. Na may gumaya. Ito yung gusto ko i-focus natin dito. Pansin rin ang pagbabad ng rider na ito sa mahigit 140 kilometers per hour na takbo. 140. Pinakita mo na, mali na nga yung pagpasok mo ng motor. Ayan, pag-usapan natin yan. Kasi dyan sa point na yan, nasa 140. Kahit bali-baligtarin mo, yung takbong 140, mapa-highway man yan or especially expressway, overspeeding na yan. Kasi ang maximum speed lang sa expressway, 100. Yung iba, 80 lang. Sa skyway yan, 80 lang. Minsan ang, ang speed limit. Kasi delikado na kapag bumilis ka sa speed limit na nakalagay. 80 kung 80, 100 kung 100. Pero minsan, or madalas, pag bumibiyahe kami, meron yung mga bus, napakabibilis na dapat 80 lang. Sobrang tuling. Meron din sa skyway, 80 lang. Yung iba, umiisandaan, sumisibat sa gilid. Pero, hindi ko sinasabing tama. Pero nangyayari to. Ngayon, kung gagawin natin yan sa expressway, especially kung low CC ang ipapasok mo dyan, dun pa lang, bawal na bawal na. Pero ayun nga, napansin na babad sa 140 yung tropa natin na naka-raider. So, usapang speedometer muna tayo. Oo, legit na 140 o nagbababad sa 140 yan. Napakabilis lang kasi talagang mabilis sa expressway. As in, pagpasok mo ng expressway, pwede ka nang umisandaan dyan halos. Kung nakasakyan ka, konting lubog mo lang na silinyador, rekta agad, sandaan lang. Napakabilis makuha niyan, especially kung klarong-klaro yung daan. Sa Raider, napakabilis umarangkada niyan. Pero pag-usapan natin, yung speedometer. Kasi 140 ang nasa speedometer ng Raider 150 na nakita naman natin kanina dun sa video. Kita naman natin na halos babad talaga na nasa 100 plus something ang takbo niya. Ayan, babad.
Pero take note mga kapwa na ang speedometer ng Raider 150 ay advance sa standard talaga natin. Alam na natin at napatunayan na rin natin yan dahil ilang beses na natin yan tinesting kasabay ng GPS. Ang reading dito probably 140. Ngayon, ang reading lang na tunay niyan sa GPS pag kininik mo ay mga nasa 115 to 120 lang. Pero regardless ng pagka-advance, overspeeding pa rin talaga. Kung bakit nababago ang speedometer ng Raider 150. Hindi lang sa Raider 150, basta dun sa mga motor na nakakabit ang speedometer sa sprocket. Nababago yan once na magpalit ka ng low speed sprocket set o magpalit ka ng rim set. Mas lumiit yung gulong mo sa likod, so ang mangyayari dyan, na-explain ko na dati pero mabilis ang sabi lang, mag-a-advance ang reading mo. So kung yung typical galing ng kasa, reading niyan 100. Pag kinompare mo yan sa GPS, mga nasa, let's say, 90 plus lang. Ganun ang advance yan. Ngayon, pag nagpalit ka ng gulong or gumamit ka ng low speed sprocket set, ang mangyayari dyan, mas mag-a-advance yan. So, yung halimbawa, tumakbo ka ng 100 sa speedometer mo, sa totoo nun, mga nasa 80 plus ka lang, something, mga ganon. Kasi kita nyo naman 'di ba, pag umo-overtake siya dito, takbong 137, pero kita nyo yung mga kasabay niya, 'di ba? Ang bagal nung paglampas niya. So, malamang sa malamang advance to. Pero yun nga, overspeeding pa rin kasi above 100 pa rin yun kasi nasa mga 140 plus na. Pero nangyayari yan minsan sa skyway or expressway, maraming gumagawa niyan. Pero sana tumupad tayo sa traffic signs at tumupad tayo sa traffic rules kasi napakadelikado na mag-overspeeding. Dati na tayong nanggaling dyan, kamote racing sa highway, pero yun nga, sinasabi ko ngayon, para may tama na natin yung mga pagkakamali at wag na natin gawin yung mga mali. Nangyayari to na maraming mga nag-overspeeding at nangyayari din na may nakakapasok na lower CC pero hindi sinasadya. Pero bibihira yung sinasadya at may video pa. So yun, usapang speedometer lang naman. Alam nyo ba na ang speedometer ng Raider 150, hindi lang Raider, nadadaya or na-advance. Meron kasi mga, let's say, gumagawa sila ng video na all stock, walang pinalitan, pero nagwa 160 tukod o napapatukod nila yung 6 gear nila, 5th gear nila, tumutukod, humihingi na ng cambio. Pero all stock. Kayang-kaya nating dayain yan. O yung magpapakita ng performance test, sabi, nagwa 160. Nagwa 150, pero all stock lang, walang pinalitan. Yung mga all stock, pahirapan na yan makaabot ng mga 143 plus. 143 plus, 143 sa GPS. Pahirapan na yan makaabot doon. Mahirap na niya maabot, pero maaabot pa rin. Pero kung sasabihin mo na all stock as in company stock, tas papalo ng mga 160 plus sa GPS na wala kang pinalitan, imposible yung mangyari yon. So yan, sana nakatulong, namamanipulate natin ang sprocket set. Dali pala, namamanipulate natin ang speedometer through pagpapalit ng sprocket o pagpapaliit ng gulong. Huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga speedometer na nakita natin na, nagwa 140 o nagwa 150. Antimano, mabilis na kagad. Pinakabasehan dyan, i-connect nyo muna sa GPS, tsaka nyo ipakita na talagang tumakbo ng mga 140 plus sa GPS. Kasi 140 plus sa GPS, napakahirap na nun, promise. So yun, bottom line, wala tayong ebas dyan. Mali yung ginawa ni Tropa, pero I hope natupad na yung tawag doon. Pangarap mo na makapunta sa expressway, pero wag nyo nang uulitin at wag na natin gayahin kasi mali at napakadelikado. Kung gusto nyo magpunta, gumamit kayo o manghiram kayo sa tropa nyo na may big bike, pero wag kayo mag-exceed sa maximum speed limit kasi napakadelikado. Ride at your own risk. Sumunod tayo sa batas trapiko. Nagbago na tayo mga kapwa. Gawin na natin yung tama. Tapusin na natin yung mga mali. Yun lang. Keep safe. Happy New Year everyone.